Ito Thank you, sir. naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor. Hey, good morning, good afternoon. This is Butch Bartolome of the Business Mentor over Manila Times. Today, Sunday, we have a very special guest also, a young man who started because he has love for coffee. And again, as we know, there are so many coffee shops right now in the country. They're all popping up. In fact, you cannot count it more than your feet and your fingers because they're all showing up in different places, not only in NCR or Metro Manila, but different places. So here is a young man who worked before with a major coffee chain, and has established his own. He started from scratch, and now he has established a name right in the south, which is Batangas. So no, let's hear it from Kim Rivera of Flat White. Kim, good morning to you. How are you? Kumusta ka na? Good morning po, Sir Boots. Happy New Year po. Happy New Year's. Oo, mukhang masayang-masaya ka talaga, ha? But tell us, Kim, you came from a major coffee chain. Ano bang ginawa mo doon? Opo. Before po ako mag-start ng coffee business, nagtrabaho din po ako as a barista for more than a decade po. So, pagdating po sa mga preparation and drinks and also customer experience, yun po yung mga na-experience ko before. And I understand you also work overseas, Kim. Yes po, as a OFW po, barista pa rin po. And then, habang tumatagal, yun nga po, nag-i-improve naman po when it comes sa position. And madami rin po ako natutunan dun sa employer ko rin po dati when it comes sa isang organization and kung paano po patakbuhin din ng isang operation. Okay. So, ito yung Kim, no? Kasi marami talagang naghahangad magnegosyo. And you are one who really crossed the bridge from becoming from an employee to becoming an entrepreneur. Yes. Ano ang naging process mo? Kasi yung iba, gulong-gulo eh. Naguguluhan sila. Like for example, nagtrabaho sila sa corporate world, nagtrabaho sa retail, then magnenegosyo, hindi nila alam. Pero ikaw, consistent ka eh. Barista ka, you learn the ropes from your overseas, and you establish. Anong process na ginawa mo, Kim? Siguro po nag-start po yun, Sir Boots, sa pangarap or dream. Kasi po halos lahat naman po ng nagbabarista, ang kanila pong pangarap ay pagdating ng panahon ay magkaroon ng sariling coffee shop. Ang ginawa ko lamang po, habang ako po ay employed dati, sinisigurado ko po na lahat ng bagay sa isang organization ay natututunan on a daily basis. At saka po siguro yung hindi ko makakalimutan before bago po talaga ako mag-decide is yung isang decision na talagang kailangan talagang subukan na mag-umpisa ng sarili. So yun po yung isa sa mga biggest step when it comes sa decision making po, kasi from employee to entrepreneur, talagang yung isang decision na yan na kumbaga kung hindi po natin susubukan, we'll never know. So yun po, trinay ko lang po. And of course, talaga pong daily rin sa operation. Mm-hmm. So, okay. So yan mukhang matagal-tagal ka nag-isip dyan sa ganyang ginagawa mo, no? So, but saan mo nilagay ang unang-unang mong tindahan? Sa may po, Sir Boots, sa may University of Batangas po, sa campus po. Kasi napansin ko po pagka nasa campus ka, especially pagka may pasok yung mga senior high, pati mga college students, talagang madami rin po ang foot traffic. So doon po ako nag-focus, and at the same time, meron din naman pong mga outsiders na nakakapasok sa tindahan, sa store. So talagang mas madami po yung chance na magkaroon ng customer pagka mas madami ang foot traffic. Okay, good. But why FW? Ano ibig sabihin ng FW, Kim?
Opo. FW means flat white po. Flat white naman po ang ibig sabihin. Drink din po siya. It's the name of a drink. A difference niya lang po sa cappuccino and latte, it has a double shot of espresso. So, ang tendency po nun, mas bold yung characteristic ng coffee. So, pagdating naman po sa flat white na name, yun nga po, mas nagustuhan ko yung bold, yung difference niya sa latte and cappuccino. Wow, galing mo ha. Talagang related sa Yes po. ano. So basically, Kim, kasi sabi ko nga, ang daming nagtatayo ng mga cafe. Yes po. Ikaw ba ay ilang taon na ang Flat White? Magsi 6 years na po kami ngayong January 17. So, Ah, prior to pandemic po, nag-start yung Flat White. So, blessed naman po na magsi 6 years na po kami ngayong January 17, 2026. wow, congratulations. You're over the five-year testing, di ba? Sabi Oh, nga yes. natin, 5 years is Okay. either make or break. I Yes. think you're making it, right? So, Yeah. ano na yung mga, nakakailang branches ka na ngayon, Kim? Currently po, meron na po kaming 7 na stores. Apat po Stores, ha? Tindahan to. Yes po. Oo, stores, oo. Apat po doon ay franchisee. 3 po yung corporate store. Aha. So these are all in the south? Yan ba ay lahat nasa Batangas? Ano? Meron din po, Sir Boots, sa San Pedro, Laguna and also Alfonso, Cavite. So, opo. So yun ang talagang ngayon. Now, what makes you different? Okay? Kasi sabi ko nga kanina, ang dami-daming coffee shop. You know, Yes. parang litong-lito na yung mga tao. Pero makikita mo, ang mga tao, mga customers ay pumupunta lang, kagaya sa iyo, ay Yes, nakikita ko meron na agad nagkakape. Okay? Opo. Ano ang difference? Sabi nga natin, unique selling proposition. Anong flat white distinction ba? Opo. Siguro po ang unique selling proposition ng Flat White is we can cater yung mga coffee enthusiast talaga, and at the same time, kaya din po namin i-cater when it comes sa coffee and food, yung mga beginner pa lang po nagtatry mag-coffee. So in between, we can serve both po ng market. Aha. So ikaw ba ay are you importing your coffee beans or is it locally sourced, Kim? Yes po. Before po, bumibili po kami ng mga roasted beans, pero last year po, nag-start na po kami mag-roast ng sarili naming beans. So we have a small roastery po. Ang importance naman po nun, mas kontrolado po namin yung quality ng kape, and at the same time, yung sa deliveries po sa mga stores po. So para bang you cannot rely on buying roasted beans, no? Yes, Bakit sabi mo nakokontrol mo? Bakit mo nasabi 'yon? Opo. Una po sa lahat, syempre po yung supply and demand ng roasted beans, especially during peak season. Talaga pong hindi naman po parang nag-aagawan po yung mga shops na maka-order agad ng madami. So ang tendency po talagang nagtataas yung presyo. When it comes sa quality naman po, ang advantage ng may sarili pong roastery kahit po maliit ay when it comes sa consistency po at saka po yung par level po ng deliveries namin sa mga tindahan po. Okay. So yun yung reason, no? So you really know the business, you know. Para bang ito ay kumbaga parang sa fingertips mo na ito, right? Anong isang major challenge mo na in starting, you know, on the first 6 years, ano yung major challenge na talagang hindi mo makalimutan despite your years of experience, no? Barista ka na, nagtrabaho ka na sa coffee chain, and then ano naging major challenges mo na being an entrepreneur this time? Sa unang bahagi ng ating kwentuhan, binahagi ni Kim Rivera kung paano niya tinahak ang landas mula sa pagiging barista hanggang sa pagtatayo ng sarili niyang coffee brand na ngayon ay may 7 branches na. Pero, paano ba binago o napalago ang negosyo sa gitna ng matinding competition?
Ano ang mga hamon na kinaharap niya? At ano ang sikreto ng pagpapanatiling matatag ng kanyang team at negosyo? Alamin natin ang mga sagot sa susunod na talakayan ng Business Mentor Talks. Ayan, ito naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor.